Hello mga kaeng-eng! Maaga akong nagising at nag-ayos. Hulaan nyo sinong kasama ko. Obvious naman, di ba? Eh di si Jepoy. Sasamahan niya daw akong bumili ng cake para sa Father's Day. Eh kaya ko naman mag-commute mag-isa mga kaeng-eng. Kaso ayaw niya. Ayaw niyang umaalis akong mag-isa. Napaka-sweet, di ba? Eh hindi naman morning person to eh. Pero pag may lakad ako, willing siyang gumising ng mas maaga. O ngayon, alam niyo na kung bakit sobra ko siya love. Si Pat parang ewan, kinikilig. Shhh, tanda pa. Fast forward mga kaeng-eng. Eto na nga, nandito na nga kami sa Robinson. At maghahanap kami ng cake. Mini lang pala yung bibilin ko mga kaeng-eng. And eto yung napili ko. Ayan, tiramisu. Kinabukasan mga kaeng-eng, maaga kaming gumising dahil sinabihan ko sina Shane, Saysay at Kulot na samahan ako magpa-check up. Feeling ko kasi sa mga oras na to mga kaeng-eng, natitrigger na yung PCOS ko dahil sobrang lala ng breakouts ko. Katulad ng sinabi ko mga kaeng-eng, kaya ko naman mag-commute mag-isa. Kaso nga lang, ayaw akong payagan ni Kuya Jepoy ninyo. Kaya ayan, sinabihan niya sina Shane, Saysay at Kulot nasamahan ako. And thankful din ako sa mga to mga kaeng-eng dahil hindi sila nag-alinlangan na samahan ako. Kaya bilang pasasalamat ko sa kanila, ang sabi ko bibilhan ko sila ng mga inasal. Hulaan nyo mga kaeng-eng, sinong unang natuwa sa kanilang tatlo? Tama kayo ng iniisip. Si Saysay. So, bumaba na kami dito mga kaeng-eng dahil iiwan na ni Kulot yung motor niya. Nasa bandang dulo ng village kasi yung bahay namin. Kaya naisipan na namin mag-motor. Nagmamadali na rin kasi kami mga kaeng-eng ng mga oras na yan. Eh mamayang hapon pa kasi dadalawin namin yung puntod ng tatay. Pero alam niyo ba mga kaeng-eng, first time lang namin magkakasama nila Shane at Saysay para mag-commute. Nagpapatulong nga sila sa akin mga kaeng-eng kung paano mag-commute. Abay balak ata nilang makipag-date. Hindi pa pwede no. So una nga naming sinakyan mga kaeng-eng itong tricycle. Medyo lutang pa kami ng mga oras na ito dahil antok pa kami ng biglang. Nawala antok namin dahil may naamoy kaming mabaho. After namin sumakay ng tricycle mga kaeng-eng, sumakay din kami ng minibus. Hindi ko na napakita sa inyo mga kaeng-eng dahil nakastandi kami. And dumaan kami sa NLEX, kaya ayun, baka matamba lang ako kapag pinilit ko pa, diba? Kadating nga namin, pina-order ko na sinakulot ng mang inasal. At sinabihan ko sila na magpapasama na lang ako kay Saysay na magpa-check up. Kami lang dalawa ni Saysay ngayon. Iniwan muna namin sina Shane at Kulot kasi babantayan nila yung in-order naming inasal. Tapos, kami naman ni Saysay pupunta ng hospital. Papatulong ako sa kanya. And dahil malapit lang yung hospital, after ilang minutes lang nakarating na din kami. Ayun mga kaeng-eng, binigyan ako ng gamot ni Doc and babalik ako ng Monday para sa result ng ultrasound ko. So after namin kumain nila Shane mga kaeng-eng, umuwi din kami agad dahil may tatapusin pa silang project at kami naman nila Kulot ay dadalawin namin yung puntod ng tatay ko. Nag-jacket pala kami dito mga kaeng-eng dahil sobrang init and mas nagpainit pa yung singaw ng hangin. Hindi ko na rin pala ginising si Jepoy para makapagpahinga pa siya ng maayos. Pagkarating nga namin mga kaeng-eng, eto si Kulot, nililinis niya agad yung puntod ng tatay namin. Kaya nga pagkakita namin sa kanya, tinulungan din namin siya. Titigan yung maigi yung height namin mga kaeng-eng. Parang ako yung nagmukhang bunso, diba? Shane? Sai?
Pwede ba akong tulungan? Saan? Kasi si ate ko. Wala na po ako sa tita. Ayos ko na. Sa kanya sa Wait lang kasi! Di pa ako tapos magsalta eh. Pinangunahan niyo na ako. Ano ba nangyari sa kanya? Eh di ba ganito, Father's Day ngayon? Malungkot si ate ko, umiiyak siya. Namiss siya si papa ko eh. Paano papakalit natin na? Parang kasayahin natin si tita. Eh kaya nga ako nagtanong sa inyo eh. Hindi ko alam kung paano gagawin ko eh. Paano siya pasayahin. Sige, puntahan na lang namin ikaw dyan. Kami na bahala. Asan ka ba? Kila ko Jepoy. Pupuntahan na namin dyan. O sige, ingat kayo ah. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Buhay pa po si Lola, tapos nakikita niya po kayong ganyan. Malungkot po siya. Umiiyak kayo. Ano po kayong malungkot, tita? Nandito naman po kami. Kaya umiiyak, tita. Tita, bakit po kayo umiiyak? Pati po kami naiiyak tayo. Po. Ay, tita. Ganyan po talaga yung buhay. Ano po kayo umiyak, tita? Tita. Hindi po kami sa'yo. Ayan po na, tita. Papasayahin ka po namin. Tita! Tita! Bakit ka umiyak, tita? Huwag ka na po umiyak. Ang pangit niyo. Tita! Huwag na pumiyak, tita. Andito naman po ako eh. Ang pangit Happy niyo. lang po. Huwag po kayo sad. Happy lang po, oh. Ang pangit niyo. Oo, okay, naisipan ko. Tita. Tita. Huwag po kayo umiyak, ha? Okay, thank you. Alam mo, tita. Yung tito kulot ko yung tumawag. Kanina na kumakita yung inasal. Sabi niya kapag nung pagkakita niya nung tawag ng chicken, sabi niya, gawin mo nga kalot, gawin mo nga kalot. Ano siya yun? Ay, talaga si tito kulot na. Ano yun? Tingnan niyo, tingnan tumawa si Tito Kulot niyo. Sabi niya tumawag. Ano? Ano sa'yo? Sabi niya tumawag. Ano? Wala na, hindi, sobrang tawa niya, wala nang mata, nakalena. Nakagengki Paano ba sa'yo? Paano ba sa'yo? Ano, ikaw sa'yo? Malaki. Laro na lang yan eh. Alam mo yung baboy? Yung ano baboy? Yung ilong ng baboy? Malaki ilong. Ano? Ano tayo? Ah.